Okay. Good morning, good morning, good morning. Hoy. Magandang umaga doon sa mga kababayan natin. At syempre, bago po tayo tuluyang umere, ay nais ko muna pong batiin ang mga rehiyon. Yun. From Region 1 to Region 12. Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun din, binabati ko rin po ang aming mga kasama dito po sa Elizalde Broadcasting, especially yung aming pong boss na si Tita Mel Elizalde, si Kuya Hill, at syempre ang makakasama po naming muli ay walang iba kundi po yung aming Assistant for President na walang iba kundi si Sir Chot Velasquez. At syempre si Fernan Hota po at Dens Tunel, ang inyo pong makakasama ngayon pong February 2, 2024, Chairman. Pero bago yan, bati ka muna. Hello, magandang umaga po sa lahat po ng mga nagsisimba dyan po sa Quiapo. Araw na naman po ng Biyernes ngayon, kaya ingat-ingat po kayo sa inyong pagsisimba. Pag nagkalat din po dyan yung mga mandurukot, lalo na po yung mga kabataan. Yung mga bata nagtitinda na kunyari ng plastic, yung mga supot-supot, pero yung kamay po yung nasa loob, yan po yung naghahanap ng mga bulsa para po madukutan kayo. No? Tandaan nyo po yan. Oh. Yung po sa inyong pagsisimba, tignan nyo rin po yung katabi at baka mga po yan, hindi po yung nagsisimba. Bagkus tumitingin nyo po yung sa mga bag nyo kung paano kayo madudukutan. Yan pa, ingat-ingat po at magandang umaga sa lahat po mga Pilipino. So, ibig sabihin, sila yung nagsisimba rin. Oo. Ha? Pagkatapos silang magsimba, papasukan sila ni Taning. No? At siyempre, Chairman, Uy. ang pag-uusapan natin mamaya, Ano? ha? Yung Manila Bay. Uy, nako, reclamation. Pag-usapan natin yan mamaya Oh, dahil nako. yan daw po ay tambakan ng basura at plastic. Isipin mo, tambakan ng basura at plastic. Kanina lamang po, papunta ako ng studio by nakikita ko dyan yung gabundok na buhangin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Sa likod ng MOA, mapapansin mo, hindi mo maintindihan, para bang, ewan ko kung anong gagawin dyan ng gobyerno. Ha? Dahil nakita ko talaga dyan, Chairman, abay, gabundok yung Buhangin. mga buhangin. Kaya nga, gusto ko malaman, baka ako, meron na namang gagawing kakaiba. Malamang. Mamaya, pag-usapan natin, di ba? Yan Sige, pakita natin yung yung picture, ha? Gabundok hindi naman magta-tracking yung papasyal diyan. Beach yan Kaya nga, sayang yung doon, no? Dolomite. Di ba? Pero nga, kahit na ganun tinatangkilik ng taong bayan, yung nasabing Dolomite, di ba? Hindi lang yun. Meron pa nga yan sa may Baseco compound. Ha? Di ba? Beach. Meron pa dyan. Kung pagmamasdan mo, ayan na, makikita mo, Chairman, di ba? Hinuhukay o hinihigop yung nasabing buhangin at intay-utay na tinatambak ng ganyan. Hindi ko maintindihan kung ano ang gagawin ng pamahalaan para dyan. Pero bago yan, Chairman, pag-uusapan din natin yung nalalapit na El Nino phenomenon. Ay, nako. Tagtuyot talaga. At syempre, batiin ko na rin muna si Romsel Ornales. Sabi niya, Idol, pakibati mo rin yung may pinababati siya pero sige, mamaya babasahin natin. Sige. Okay, Chairman? Okay. Ayun po yung problema natin sa traffic. Isa pa rin po yung sakit ng ulo. Na dapat sa lahat po ng may mga sasakyan, sa lahat po ng mga nagbebenta ng mga sasakyan, yung po mga bumibili ng mga sasakyan, kung wala pong paparadahan na maganda at hindi po makakabala sa kalye, huwag niyo pong bentahan ng kotse. Kasi po, talagang napakasikip na po ng lugar na dyan po sa EDSA, sa Katipunan, yung kapaligiran na yan, nako po, talaga po matindi na po ang traffic. Speaking of traffic, Chairman, sa bagay, pangsyam tayo sa bansa, no? Pangsyam tayo na matraffic na bansa. Speaking of traffic, kapag na mapag-usapan yung traffic, pumunta ka dyan sa
dyan sa may coastal, Oy? papasok dito sa Baclaran. Tignan mo, ang daming MMDA dyan. Oh, ang daming MMDA dyan, yung bumabarel Oh. ng kilometers. Oh. Ang dami dyan, chairman. Oo nga, nakikita ko yan. Pag dumadaan ako rin. Pinagtatakan ko naman, pwede naman tatlong ano lang dyan, tatlong konstable, pwede na dyan eh. Oo. Hindi ko, alos mabilang ko, mga 10 yata sila nandiyan dyan. Ha? Hindi ko malaman kung ano pa yung ginagawa nung Iba. Ha? Metro Manila Dagukan Authority. Paging. Oh, paging. Ha? Sabi ni Romsel, Idol, pakibati mo rin ang aking mga kasama, sina Joby Ann, John Mark at Ray Basihang dito sa Inco MJ7 Power Tools Trading. Pa-shoutout naman dyan, Idol, good morning. Oh, at saka si Gina Bibero. Nanonood po siya ngayon, Chairman. Ha? Kaya nga, paano kaya yung solusyon dyan sa gagawin yung mga, yung mga enforcer, o kaya yung mga, yung pong LTO natin, no? Alam mo, sa totoo lang, Chairman, marami ng, sa ating mga kababayan, kadalasan, yung road rage, yung road na pangyayari, mga road rage na yan. Uso ngayon yan. Diyan nagsisimula yung diyan nagsisimula yung away-away sa traffic. Oo. Ha? Minsan, malalaman mo, motorista laban sa rider. Kasi minsan may makukulit ding rider, no? Kaya isa lang din naman may papayo natin. Ano? Ha? Ang may papayo natin ilagay na lang sa tama at tanggalin yung init ng ulo. Dahil kahit anong gawin mo, kahit nabali-balik ta rin mo, kahit ano pang gawin mo, talagang traffic ang bubungad sa'yo. Lalo na rush hour, Chairman. Oo. 'Di ba? Ang pangunahing daan lang naman natin talaga, EDSA. Oh. Diyan lang sa EDSA, sigurado ko. Sakit ng ulo mo. Mamamawis ka, kahit naka-aircon ka. Maraming ang yung mga nagre-reklamo dahil po saan na yan. Oh. Sa dala ng traffic na yan. Hindi lang yung Chairman. Oo. Ha? Sabi ni Pogs Angelo Santo Domingo, meron daw po isang network ang magsasara. Nako. Oo nga. Oh, Alin yung network na yun? Alam mo, minsan sa dinami-dami na siguro ng network, pagdating sa buti pa tayo. 'Di ba? Oo nga. Kaysa sa malalaking network. 'Di ba? Radyo na, TV pa, stream pa. Nagbabagayan pa. 'Di ba? Oh. Dito lang po 'yan. Oo. Sa Elizalde Broadcasting. Kung meron silang kinikilingan, kung wala silang kinikilingan, tayo naman nagbabantay tayo. Nagbabantay tayo at walang kinakampihan. Yun naman ang sa atin. Oo. Diba? Ang Elizalde Broadcasting, wala pong kinakampihan. Di ba? Itatama ang mali at ibabatikos yung pagkakamali. Di ba? Ganun lang yan eh. It's very simple. Sige, Chairman. Okay. Sabi nga po, worst traffic daw tayo in the world. Ay, naku, talaga matindi po. Pakita nyo naman po sa screen, no? Lahat po yan. Sakit ng ulo. Lalo po doon sa may mga, mga magtatrabahong arawan. Napo, aalis ng bahay. Pati MMDA, worse na rin niya. Gumigit na pa, kunya lang uhuli. Maayos naman sana, no? Talagang mahirap na ngayon sa ating lugar, no po. Kahit dyan lang po sa Quiapo, makikita niyo po yung mga traffic, no po. Kaso nga, hanggat marami nagpo-produce ng mga sasakyan at yung mga namimili, no po, bibili ng sasakyan, itanong muna sana yung mga nagbebenta, meron po ba kayong lugar na pagpaparadahan ng iyong sasakyan na bibilin? Pagka wala, wag nyo nung bentahan kasi kalagdagan na naman pahirap yan sa mga lugar na kanyang paparadahan. No? Obstruction pa rin yan pag dyan po sa labas nilagayan. Kaya po, manghuhuli ang ating mga MMDA para lumuwag, pero hindi. Dahil po sa madalas marami pong bumibili ng mga sasakyan, wala lang po ang lugar para kanila pong iparada ang kanilang nabili ng sasakyan, kundi sa kalye, bangketa. No? Sana nga po magkaroon po ng
magandang pamamaraan ng ating pamahalaan kung paano po mapapaluwag yung traffic na yan at yung po mga lahat na nagbebenta ng sasakyan, sana naman bigyan nila ng tamang pamamaraan yung pong bibili kung saan po nila ilalagay yung kanilang sasakyan. Yun po, Dapat kasi gawin ganito eh. Oh. Dapat kasi ang unang-unang itatanong mo talaga, Sir, may parking ka ba? Di ba? Sa kagustuhan Nakumita. ng mga dealer, Okay. no? Na kumita, kahit wala kang parking, sige. Sige, Diba? pera yan eh. Pero nung araw, kung pagbabasihan po natin nung araw, uunahin ko na lang po yung motor. Itong mga rider. Oh. Yung kanilang dinadala mga motorsiklo. Kung hindi ka magpapa-installment, hindi dadami. Kasi nung araw, Chairman, Oh. kapag wala kang cash na pambili, wala kang motor. Yan ang totoo niyan. Hindi ka makakakuha ng motor, pangalawa, nang hindi ka nag-aaral sa Land Transportation Office. Ngayon, eto. Ayun, Ha? sakit. O, sige. Bumanat ngayon ng installment. Di ba? Oh. Ngayon nga, may 5,000 ka lang, may motor ka na eh. Oo. Ngayon, ang tanong, ilang motor meron sa NCR na lang? Huwag na sa ibang lugar. Sa NCR na lang, ilan yung motor natin? Ang dami niyan. Di ba? Mga Bakit rider ka mo? pa. Itigil dapat ang installment. Di ba? Itigil ang installment at ayan po natin na ibalik yung dati. Dahil kung itutuloy mo installment, katulad din po ng mga sasakyan, kapag dire-diretso ang installment, di ba? At wala kang parking, problema na. Sigurado yan. Di ba? Binabati ko si Chodora Villato at yung aking chart na nanonood po ngayon. Ha? Yun yung problema, Chairman eh. Talaga. Lalo na doon sa mga dealer ng sasakyan. Ha? Huwag na natin banggitin yung mga dealer na yan. Basta dealer na sasakyan. Meron nga dyan, meron no down payment. Diba? All in. Marami silang palabas eh. Marami mga palabas. Marami silang promo na Oo. talagang kakagatin ng mga naglalais magkaroon ng motor. Talagang down payment dito, zero down payment, kaya mabilis makakuha ng sasakyan. Ang tanong naman, walang parking, Chairman. Oo. Ha? Irarampa doon sa gilid ng bangketa. Tapos, pag nahuli, sabihin niya, bakit sir? Wala kang parking eh. Di ba? Ang unang-unang magiging kaso mo, obstruction. Yun. Yan ang unang-unang mong magiging kaso. Illegal parking. Yun. Di ba? Sa mga motor, ganun din. Di ba? Marami kasing mga bangko, Chairman. Ano? Maraming bangko yung tinatawag na pasalo. Ika ngay, batak. Ayun, hindi, papasalo. Papasalo. Kunwari, hinatak ng bangko, Oo. may sasalo. Yun. Ngayon, may bago na ngayon, Chairman. Panibago na naman. Bahay, pasalo. Ika ngay, upa, tira rent to home. Rent. Diba? Hindi ka na Uso na ngayon yan. hindi ka na nakahulog. Ipapasalo ngayon sa iba. Di ba? Dadami ngayon si pasalo. Di ba? Sa Lurito, sa Luron. Binabati ko muna yung Langgunisa Queen. Yun. Si Evelyn Villegas Maloles na napakasarap na longganisa, Chairman, ng Santo Tomas, Batangas. Ayan. Kung gusto mo makatikim talaga ng masarap-sarap na longganisa, pumunta ka lang sa market ng Santo Tomas at hanapin mo yung stall ni Miss Evelyn Villegas Maloles. Yun. Napakasarap ng longganisa niya. Kaso Padala mo lang, rito yan. hindi pa tayo nakakapunta ron, kaya patitikimin kita niyan. Dadalhin natin dito sa studio. Sana padala rito. Oo. At siyempre, babatiin ko na rin yung ating kumparing si Bobo Traro ng Paranaque. Ayun, nanonood po siya ngayon. Nanonood po siya ngayon. Kaya, naku, talaga naman, oo. Kapag pag-uusapan ay problema, naku, dami. Yun nga, yung sa punta tayo sa basura. Eto. Kita mo yung mga basura na may mga plastic.
nakakain ng mga isda pala ngayon yan. Nagkakaroon, nagiging sanhiya lang, pag nakain ng tao, either magkakaroon ka ng sakit dahil yung, yung ano ng toxic. Sabi dito, Chairman, Ano? yung sabi ng Ecoways sa coalition, Ano? abay 90%, Chairman, Ano? ng mga basurang nakukolekta sa Manila Bay ay single-use na plastic. Ha? At ayon pa sa kanila, hindi lang daw banta sa kalusugan ng tao, matagal na po 'di ba? Matagal na. Nung 2023 daw, Chairman, Ano? Marine Litter Monitoring Survey in Manila Bay na isinagawa ng Ecoways Korean International Cooperation Agency at De La Salle University at Dasmariñas at Department of Environment and National Resources, Chairman, Ano? lumalabas na pawang basurang plastic ang nasa Manila Bay. Kabilang sa mga basurang plastic na nakakolekta sa Manila Bay ay single-use utensil. O yun, yung mga kutsarang Mga yung plastic? Yung mga anong plastic? Kutsarang plastic. Ha? Tapos, kabilang na rito yung mga iba't ibang sachet ng coffee, shampoo, ketchup, wrapper, cup noodles at iba pa mga plastic na lalagyan. Marami ring nakukolektang fiber film at hard plastic. Alam mo kasi hindi kayang tunawin no, di ba? Hindi matutunaw yan. Hindi kayang tunawin. Pero at sa totoo lamang, meron po tayong batas para diyan, di ba? Bakit hindi na lang alam mo meron kasing kung di ako nagkakamali, Chairman, Ano? ang Department of Natural Resources. Department of Environment and Natural Resources, yung DNR. Ang pagkakaalam ko niyan, meron silang mga Estero Ranger. Alam ba Estero Ranger? Ano yun? Yung mga nagbabantay sa mga estero. Yung mga tagapaglinis. Parang ganun. Mga warriors. Sila yung nagbabantay sa mga estero. Bakit hindi na lang gawin ng DNR na magtayo ng ganun? Na mga estero ranger. Di ba? Para meron silang, kumbaga merong tinatawag na monitoring. Kasi ang unang-una, ang pinanggagalingan po talaga ng plastic na yan, na lumalabas ng papuntang Manila Bay, galing sa estero yan. Sa totoo lang, Chairman, lahat ng estero, merong butas yan sa Pasig River. Nagduduktong-duktong yan. Dugtong-dugtong yan. Hanggang sa lumabas dyan sa Manila Bay. Ngayon, lalabas ng Manila Bay yan. Pagdabas sa Manila Bay yan, yung iba matatanggalan ng plastic, lulubog ngayon. Doon na ngayon sa ilalim yan. Ang mangyayari, di ba? Mangyayari niyan, kakainin ng mga isda yan, especially yung mga tilapia. Yan ang matatakaw Di ba? Yan ang matatakaw, Chairman Mga tilapia. Kaya pala pag binuksan ng yung tiyan ng isda, makikita mo may plastic. Maitim. Di ba? Tapos makakain ng ating mga kababayang Pilipino. Yan yung sinasabi na banta sa kalusugan. Yun. Di ba? Kaya dapat alis din DNR, Kaya nga dapat diyan magkaroon ng Estero Ranger. Di ba? Mga warriors. Estero Monitoring Ranger. Para maganda, di ba? Kaya nga. Para yung mga kababayan natin na magtatapon ng basura sa mga estero, kakasuhan. Dapat. Di ba? Alam mo, kapatid, sa katotohanan, kaya dumadami yung mga basura na yan. Kasi karamihan sa ating mga kababayang Pilipino, hindi po marunong mag-ingat. Walang pakialam sa mga kapwa niya Pilipino. Tapon dito, tapon doon. Ayun. Sabihin mo natin na mayroong pinagbabawal, konting candy, yung plastic lang, pinag-anuan lang ng candy, hindi mailagay sa bulsa tatapon sa kalye. Yan ang nagiging epekto. Pag dumami yan, ipon, babara. Magbabara yung invernal. Baha. Iba naman, tutuloy yan sa, doon sa Manila Bay. No?
Kakalat doon yan. Pagbaha, ang lalabas dun sa imburnal, pasintabi lang po doon sa mga kumakain. Dahil dito po sa pinag-uusapan natin. Ang lalabas dun sa kanal, maitim. Di ba? Burak, kumbaga. Oh. Kaya nakakatakot no? Oo. Eto pa, Chairman. Ano pa? Oh. Bakit daw hindi kumilos ang Kongreso sa halip na amyendaan yung 1987 Constitution, Chairman? Ano? Yun daw ang inaatupag, mas mahalaga pa yung kaysa gumawa daw ng batas laban sa pagbaba ng single-use plastic. Yun dapat ang gawin gumawa na lang ng batas, 'di ba? Ngayon, pag gumawa ng batas, isama nyo na rin po yung isama nyo na rin po ang DENR. 'Di ba? Na sasakop para dyan sa environment na 'yan. Kasi total kaya nga tinawag na, 'di ba? Kaya nga tinawag na Department of Environment and Natural Resources. Pero para sa ikaayos at ikabubuti ng ikaayos at ikabubuti ng ating kapaligiran. Di ba, Chairman? Oo. Alam mo, sa katotohanan, marami na rin ngayon, marami na po mga tindahan, lalo po sa mga mall, no? Ang ginagamit ngayon, supot Hindi na yung plastic. Pero nung araw, Chairman, ako inabot ko Ay, bayong. Bayong. Saka Hindi, tsaka basket. Sa mga mall, di ba? Sa mga mall, dati, ang ginagamit lang talaga dyan, papel. Di ba? Papel. Yung parang pinambabalo sa pandisan. Pero medyo makapal. Pero medyo makapal. Yun talaga, yun ang, kumbaga sa yun yung yun yung ginagamit nung araw. Di ba? Ngayon, hindi Marami pong mga gumagamit ng mga plastic. Ay, nako. Grabe yung mga plastic na yan. Talagang nasanay na tayo kasi sa plastic. Pati yung mga ugali natin, plastic. Ay, nako. Eto pa, Chairman. No. Eto, merong tinatawag na parating sa ating mahal na Pangulo. Ano? Sabi daw po ng manungkulan daw po si President Ferdinand Marcos Jr. o PBBM noong taon na 2022, ipinangako niya na tutulong ang Pilipinas sa paglilinis ng basura, Chairman, sa karagatan. Hoy. Particular ang mga single-use plastic. Hindi raw Pilipinas ay isa sa mga plastic polluter sa Asia. Yun yung sinasabi, di ba? Habang sila naglilibang, ang mga mamamayan ang nag-aabang. Wala, yung sabi nga kung ano yung sinabi mo, gawin mo. Ito pa rin. Huwag ka sa salita, kailan sa gawa. Hindi yung sinabi mo ng di ba? Tapos, doon sa ikalawang, sabi nga, ito nga, doon daw pong ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong noong Hulyo. Ito rin, Hulyo 2022. Nagkaroon ng State of the Nation address. Hulyo 2023 naman, Chairman. Hiniling niya sa Kongreso na magpasa ng batas na mag-i-impose ng excise taxes sa single-use plastic. Hindi na naman nangyari. Ibig sabihin, hindi na naman natuloy. Hindi na naman nangyari. Okay, shoutout muna ako. Sige. Batiin ko lang yung ating kaibigan na si Marisa de los Santos watching from Lipa City. Salamat sa patuloy mong panonood sa aming programa dito sa Elizal Broadcasting. Like, subscribe, notification bell, no? Para updated ka sa lahat ng mga programa dito sa Elizal Broadcasting. Kamusta na sa iyong pamilya? Maging yung sa ating nakasama rin, naging kaibigan, si Jovelyn Espeleta, na ngayon po ay nanira sa Quezon City. Magandang umaga sa panonood ninyo. Salamat! Okay. Ibahin natin ang topic natin, kapatid, regarding po sa ating Pangulo na nagkakaroon po ng medyo kaguluhan, no? Yun. Yung sinabi ng dating ating Pangulo. Alam mo, nung kailan ka ba nung tinalakay namin ni Sir Chot yan Yung?
Hindi pa nangyayari yung sinasabing teleserye. Yun nga yung binabanggit ko na kakainin ng publiko. Yung sinasabing teleserye. Yun. Nung sinasabing ano ba yun? Nakaraan at ang kasalukuyan. Yung nakaraan, dating presidente. At yung kasalukuyan na ngayon, nakaupo, nagkaroon ng teleserye. Teleserye na. Oo. Sabi ko nga, bakit hindi na lang pag-usapan, Chairman, yung ekonomiya ng bansa? Bakit hindi na lang yung magsisilipan pa kayo? 'Di ba? Sinabi ko na nga kayo ang ama ng bansa. Kumbaga sa isang tahanan, kayo ang ama. Kayo na mamahala. Diba? Kanino ba ang tama? Yun ang tanong dyan Kanino ba ang tama ng ginagawa nila? Di ba? Na ginagawa nilang na teleserye. Dito sa mga mamayan. Sa mga kapatid ninyo, di ba? Yung tinutugurin yung mga boss. Bakit hindi na lang po natin pag-usapan kung paano magkakaroon ng isang magandang sistema para mapaunlad pa ang ekonomiya ng bansang ito. Yun lang ang pinakaano doon Alam mo sa away nila, ang epekto niyan, pag yung mga namumuhunan dito sa ating bansa at naalaman nila na ganyan ang mangyayari, lumalala, magsisilayas yan. Pupunta sa ibang bansa at doon magtatayo ng kanilang mga negosyo. Sino kawawa niya, masigit na kawawa, yung po mga maliliit na tao na naniran, lalo na po sa Islam area. No? Yan po. Kasi pag away kayo ng away, yung po mga ating mga mga pumapasok para magnegosyo sa atin, magdadalawang isip na yan para pumunta rito at magtayo ng negosyo. Mismo na sinasabi nga natin, ama ng tahanan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Nakikipag-bagayan sa dating Pangulo na sabi nga hamon sa kanya ba't hindi tayo mapadrag test para malaman natin kung ikay talagang na gumagamit ng droga. Pero ako sa katotohanan bilang mamayang Pilipino, hindi ko naman kinakampen natin Pangulo, wag mo nang labanan yung po binibigay sa yung pula. No? Tingnan lang natin, hayaan na lang natin, para manahimik at maging mapayapa para po sa kabutihan ng mamayang Pilipino na wag po dapat magbagayan yung po mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Po, ang gulo na ng Pilipinas, senador, kongresista, mula dyan hanggang barangay, magugulo. Ano po mayayari sa ating bansa? Wala. Baksak. Kaya, di ba? Umpisa na lang natin sa barangay. Di ba? Oo. Kung may pagkakamali, ganun lang, di ba? Kung may pagkakamali, kasuhan nyo. Napakasimple. Kasuhan nyo. Kung sino yung nasasangkot, staff yan, administrator yan, o ano man yan, kasuhan nyo. Di ba? Teka, dapat. Kung may nakikita pagkakamali, very simple. Kasuhan nyo. Ombudsman, DILG. Kaya nga, wag na sa publicity. Kasi po, malaki kasiraan yan, kapwa sa inyo. At meron pang, ang masakit pa nito, meron pang mga politiko na nais pang tanggalin ng Mindanao. Tandaan nyo po, ito po bilang Pilipino, ang bandera natin may 3 star. Luzon, Visayas, Mindanao. No? Pag tinanggal mo yung isang star dyan, 2 na lang. ano mangyayari sa bandila? 2 na lang. Okay. Di ba? Di ba? Pero hindi pa payag ang mamayang Pilipino na ang Mindanao mahiwalay sa bansang Pilipinas. Kasi 3 star po yan, no? Namamayag pag yan, no? Sa bandila natin. Tingnan niyo po yan. Actually, yung pong bagong Pilipinas na ipinagkaloob namin sa inyo nung
pinagkalob namin ni Sir Cho, Chairman, Hmm? yung pong speech ng ating mahal na Pangulong Bongbong, abay nakalagay doon, lahat daw ng politiko, kayo mga politiko, Oh. sa bagong Pilipinas, lagi niyong tatandaan, ito sabi, Oh, ano, sabi? correct me if I'm wrong. Hmm. Ang sabi ng Pangulo, kayo ay servant ng mga Pilipino. Hmm. Ang pagkakaintindi ko dun sa servant, kayo yung mga tinatawag na Maglilingkod. tagapaglingkod. Hmm. Di ba? Tagapaglingkod ng taong bayan. Ayun. Di ba? Tanggalin na yung tapang-tapangan at yung pag-aangas sa politika. Tanggalin na rin yan. Hindi lang yung chairman. Ano pa? Eto pa isa. Hmm. Tanggalin daw yung pangunguyakoy. Pero meron ba ka nangunguyakoy? Pangunguyakoy sa mga opisina di gobyerno. Hmm. Isama mo na rin ang Isama mo na rin ang barangay. Hmm. Kasi ahensya di gobyerno rin yan. Kaya nga. Di ba? Oo. Kung walang ginagawa at walang nakikita, di ba? I-report nyo agad. Matik yan. Dahil isa lang po talaga ang pagkakaintindi ko riyan. Ang barangay po pang taong bayan. Hindi do sa mga taong niluklok ninyo na nanghiram ng kapangyarihan. Hindi po sa kanila yan. Ito pa inuulit ko hindi po sa kanila ang barangay na yan. Yaan ay para sa taong bayan na umihingi ng tulong. Kaya nga kayo tinalaga, kaya nga kayo inelect ng mga tao dahil alam nila na kayo'y maaasahan. Diba? Makakatulong sa kanila. Oo. Hindi para, ano tawag mo doon sa kapitan? Kupitan. Kupitan. Bakit parang sama ng tunog? Maganda nga tunog eh. Kupit-kupitan. Sa lahat ng mga kapitan, hindi naman po lahat ng kapitan. Ganyan. Marami rin po kapitan meron na pang, matitino. meron pang ano yan? Ano? Meron pang administrator. Ay, nako. Sama-sama yan. So, ibig sabihin, sakop yun. Oo. Siyempre. So, ibig sabihin, sakop yung administrator. Oo. Siyempre, paano ba ako? Paano si Eddie? Kundi, siyempre, sama-sama tayo. Kaya nga pag meron kayo nakitang mga taliwas, di ba? May nakita kayong taliwas dyan sa sistema na yan, sa mga barangay, at lalo na sa mga ahensya di gobyerno, i-report nyo agad. Dapat. Di ba? Ombudsman nyo. Dahil mismo si Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas ang nagsabing lahat ng mga politician. Tiwali. Lahat ng politician. Kayo ay tagapaglingkod ng taong bayan. Yun. Servant. Magiging servant. Kaya ako, pag wala akong nakita, kunwari ganito, Sherman, ganito. Wala akong nakitang kagawad sa barangay. Susumbong ko. Kala nyo Isusumbong ko kayo. Bakit? Hindi kayo Di ba? Hindi kayo servant. Ano sila? Ano? Apostoles. Nako, kayo naman, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Di ba? Bato-bato. Totoo yan sinasabi mo, Chairman. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, kumuha ka ng kawali, pukpok mo sa ulo mo. Okay. So, binabati ko yung ACI Pasig City, Radyo Patalastas, 1566 kHz. At syempre, si Sausawan ni Calbo. Ayun. Magiging Luzon, Visayas in Province of China. Province of ano? Province of China. China? Alam mo yung mga tirada dito, yung mga pasok dito. Kaya ako, natutuwa ako pag pumapasok to sa programa natin Pag nawala na nga naman daw yung Mindanao, Luzon, Visayas na lang. Province of Mindanao. Yung Mindanao magiging province of ano? Province of China. Yun na yung karugtong nung star. Kaya nga. Ibig sabihin, dalawang dilaw, isang pula.
Paglalabanin lang yan. Dilaw Ah. pula. Oh. Napakasalbay talaga to sa usawa ni Kalbo na to. Ha? Sabi niya, Mm. hindi na yan sabi niya, hindi na magiging Luzon, Visayas yan. Mm. Ha? Ano? Magkakaroon, iba na. Ang tatak. 2 dilaw, 1 pula. Kawawa naman ang bansa Bakit? Pilipinas. Diba, Luzon, Visayas, Mindanao. Oo. Luzon, Visayas, Province of China. Ako, ano ba Talaga naman naman, yan? batiin ko lang yung magagaling na maintenance. Oy. Ha? Batiin ko lang yung magagaling na maintenance ng Barangay 193 na walang iba kundi sila Edwin Benedicto. Ha? Batiin ko. At saka si Danny Cornel. Isasama ko na rin si Dax. Ha? Yung isang si Dax na kakaibigan natin. Napakagalitong taong ito eh. Ha? Good morning, good morning. Okay, Chairman. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa ating pong pag-uulat. Ay, yun po Ito naman po, para po sa mga, mga pampamilya. Ayun po mga dilata. Ay, naku. Mukhang tumaas ng tuluyan. Ngayon, itlog. Itlog, kanilang baboy, tumaas na. Pati mga gulay, nagsitaasan na rin. No? Kamatis, magkano 1 kilo ng kamatis? Tumaas na. Itlog, dati 750, baka hindi mo na makuha 750 ngayon. Pati yung karne. Ganyan po kabigat ngayon ang problema natin sa ating pangailangan ng mga mamamayang Pilipino. Yung po mga dilata, noodles, no, milk, gatas, lahat po yan magtataasan. Ang mabigat niyan, di bali sana kung 50 centimos ang itinaas. 20 ang bigas. 20. Ang bigas. Yung- Dagdagan mo ng 1 zero. Asa kaya yung pangako natin Ha? Pangulo? No? Malinaw na malinaw yan, Chairman. Oo. Ha? 20 ang bigas. Dagdagan mo ng 1 zero. Oo. Yung galunggong, Ano? bababa na. Dating Nasa planggana, ginawa. dating nasa Lapagan. Oo. Ngayon nasa Banyera. Tumaas. Di ba? Kaya nga, dahil na dapat na talaga makita yung yung pagbabago sa ating bansa. Pero sana unti-unti na mayroon pagbabago para po sa kabutihan ng mga mamayang Pilipino. Pero sa kasalukuyan, talaga po napakahirap. Po. Inaasahan mo yung yung mga bagay na pangangailangan ng mga mamayang Pilipino, ma-afford nilang bilhin. No? Lalo yung mga ang trabaho pang-arawan. No? Sa loob ng 1 linggo, saka lang sa sahod. Nako po. Bago dumating sa bahay nila yung kanyang sinahod, wala na. Dala po yung mga bilihin ay talagang hindi po sapat yung po kanilang kinikita. Kasi po talagang tumataas na po lahat ng bilihin dito sa ating bansa. No? Sana nga mabigyan ng solusyon ng ating pong mga namamahala sa ating pamahalaan. At syempre, Chairman, Hoy. ito. Ha? Ano? Sabi nila rito, abay, yun daw pong bangayan ng nakaraan at kasalukuyan, wala daw pong patutunguhan, sabi ng ating correspondent na si Dexter. Oy. Wala talaga patutunguhan. Di ba? Kung ganyan ang sistema, katulad na lamang po nung prayer rally na ginanap nung sa Davao City, Chairman, Oy. nagsalita yung nagsalita yung nakaraan. Ano? At ang sabi, si Marcos daw bangag. Pag isasalita, bangag. Oo. Bangag. Bangag daw. Ano Ay, ba nako. naman talaga, Hindi, talagang, nako. Ha? Ito, Tapos, ito pa, Chairman. Oh. Ha? Oh. Bangag pa rin daw. Nung siya raw ay mayor pa. Yun po yung nakaraan, ha? Pinakitaan daw siya ng ebidensya ng PIDEA at nasa listahan daw ang pangalan ni Pangulong Bangag. Yan ang masakit, no? Bangag Marcos. No? Ang masakit sa magkaibigan, dapat magkaibigan, walang siraan. Ang hindi ko naman nung malaman ko naman, Chairman,
At nasabi ng PIDEA, wala daw sa kanilang, wala daw sa kanila yung watch list. Oh. Wala sa watch list daw yung ating Pangulong Bongbong. Yun ang sabi, ha? Sabi naman ng iba. Batiin ko muna yung chairman yung mga taga San Pablo. Oh. Ha? Si Maricel Orencia. Ano? Ha? Batiin ko lang si Maricel Orencia at syempre, yung kanyang family. Yun. Binabati ko. Oh. Ha? Okay, chairman. Eto, sabi ni Jun na Barlasal. Bakit daw napakabilis pumula ang ilog? Ha? Bakit daw madaling pumula yung ang ilog? Kakaiba yan. Kaya nga eh. Jun, alam mo sabihin na madaling mas mabilis pumula yung baka may nagtatapo naman doon sa ilog kaya pumupula. Ha? Mahirap yan kasi baka mamaya yan? Kalamay yan. Brad, baka marami dyan mga babae na hindi talaga nagtatapon ng... Salamat Salamat sa panood at mga pula at maganda naman yan. Kaya kung meron mang sinabi, chairman, kaya kung meron mang sinabi, yung nakaraan, huwag na natin bagitin mga pangalan kasi alam mo, sa totoo lamang, ano kasi ito kumbaga sa yung istoryang ito, malinamnam. At kapag sinabing malinamnam, chairman, abay talagang papatulan. Papatulan ng mga mamamayan. Yun. 'Di ba? Pero hindi na dapat pang gawin sa anumang bagay. Sapagkat, 'di ba nga, kayo nga yung ama Kumbaga, talagang kayo yung ama. 'Di ba? Ngayon, ito naman isinagot ng kasalukuyan. Ito naman yung sinagot ng kasalukuyan, chairman. Kasalukuyan, hindi nakaraan. Akala mo may kasagutan si Bangag. Ito pala, correction nga pala yung sabi ni Jun Borsalan. Ang sabi niya, yung sausawan ni Kalbo. ang sabi niya, Brad, paano ba napakabilis magpapula ng itlog? Brad, pitik-pitikin mo para mamula. Salbahe ka, kapatid. Eto. Sige. Ang sabi, sagot naman nung nakaraan, nung kasalukuyan, gumagamit daw ito ng Nang? fentanyl. Isang matinding gamot. Para sa yun yung sinabi niya doon sa nakaraan. Isang matinding gamot daw yung binabanatan yung yung nakaraan para daw sa kirot. Yun daw yung binabanatan nung hindi kaya pareho silang adik. Pagka naninira ka, malamang ikaw rin, ganun din. No? Batiin ko muna si Sia Villato. Nanonood po siya ngayon. Thank you very much, ha. At sana po ay tama yung ginawa ni Sia Villato kasi doon na po siya sa Elizalde Broadcasting nagchat-chat. Yun. At sana doon sa ating mga kababayan po na sumusubaybay po ng Alerto Balita at Sulyap, doon na po kasi Elizalde Broadcasting, type nyo lang po sa inyong Facebook account. Elizalde Broadcasting para mapanood nyo po kami. Di ba? Mapanood nyo po kami ng dire-diretso at the same time, chairman, mabasa natin yung kanilang mga opinion. Kaya kung meron kayong mga opinion, question, i-type nyo po. Di ba? I-type nyo po at babasahin namin. Okay, chairman? Okay. Sabi nga po ng ating magaling na senador na si Subiri, no? Si Miguel Subiri na dapat na pag-aralan maigi yung yung People's Initiative. Kasi doon po meron yung nagsusulong na ibang mga politiko magkaroon po ng karapatan, no? Yung po mga dayuhan na makabili ng mga lupa. Nako. Halos lahat ng nagiging problema kasi, chairman. Ang nagiging problema pagdating sa ganyang sitwasyon, yung itong mga kapitalista na to, kadalasan mga foreigner. Ang kanilang dinadali, chairman, itong mga lupain ng ating mga katutubo. Yun.
na hindi nasasakop at hindi nalalaman ang anumang batas pagdating sa mga bilihan. Minsan malaking dagok ito eh. Oo. Di ba? Malaking dagok ito. Ngayon, dahil nga sa kakulangan, ito aminin nyo sa akin o hindi, totoo to. Kakulangan ng kaalaman. Di ba? No, Dahil nga sa kakulangan ng kaalaman at hindi, kumbaga sa hindi natutunghayan ng ating mga, at hindi naaabot. Oh, mga nanunungkulan, hindi maaabot yan. Na hindi naaabot ng mga nanunungkulan, sila yung nagiging biktima ng mga napagsamantala. kapitalista. Diba? Oo. Marami yan eh. Merong dumagat, merong mangyan, merong ita. Diba? Oo. Marami po yan, mga IP kung tawagin. Indigenous people kung tawagin. Sila yung nagiging biktima pagdating sa mga lupain. Kasi nawawala din yung yung tinatawag na ancestral domain na tinatawag. Meron silang pinangahawakan kasi chairman na ancestral domain title. Kung di pa ako nagkakamali ha. Oh. Yun, hindi na yun nasusunod. Kumbaga. At kadalasan, ang ginagamit pa chairman, yung kapwa nila katutubo. Yan ang katotohanan yan. Sinusuhulan, ano? Oo. Ngayon, yung nasuhulan na katutubo, yun ngayon ang naghihikayat chairman. Yun ngayon ang naghihikayat chairman doon sa mga kapwa nila katutubo. Yun. Hanggang sila na magkakatalo-talo, sila na magkaaway-away para lang doon sa lupain na binibili ng isang kapitalista. Pero kung magkakaisa, chairman, kung magkakaisa ang mga katutubong ito especially, ito babanggitin ko, chairman. Sige. Ha? Ito pong mga dumagat, itong mga ita na nandiyan dyan, sa lugar po ng Zambales, sa paligid ng pinatubo. Yun. Oo, marami dyan yan. Ha? Dyan talaga yung kanila. Buong kasi yan eh, kumbaga sa chairman, malaki nasasakop ng pinatubo eh. Oo. 'Di ba? Sa Pampanga, Zambales, 'di ba? Oo, inabot yan, Mabalacat. 'Di ba marami yan eh. Oo, area yan eh. Kung magkakaisa ang bawat katutubo, hindi sila kagad magkakaroon ng problema regarding sa ancestral domain. Yung pagkakaisa lang nila. Nagiging problema kasi, kasi may mga sila eh, meron silang mga leader. Ang problema, pag natapalan si leader, yun ang problema. Tapos na. Okay, chairman. Yun nga, sakit. Yan po ha. Regarding po yan sa mga ating mga katutubo na sana ikangay mabigyan pansin ng ating po mga namumuno sa pamahalaan. Kasi po talagang pong problema na po yan, matagal na po yan. Excuse na sana po ikangay mabigyan pansin natin pamahalaan. At yun pala sa sinasabi ko nga po yung ikangay tungkol sa People's Initiative na po. Sana sa lahat po ng mga Pilipino na ngayon po marami pa rin pong kumakalat na ikangay mga lumalakad na pailalim para po mapapirma kayo. Na po, tandaan po ninyo, basahin nyo po, kung di nyo po naman alam na kung ano po nilalaman nito, magtanong po kayo doon sa nakakaalam. Na po, para mapaliwanagan kayo kung ano po talagang ninanais nyo po nung nagpapapirme na yan. Pero sa katotohanan po, hindi po maganda yan para po sa mamayang Pilipino. Na po, meron rin pong mga politiko na sabi, maganda raw po yan para po sa demokrasya. Teka muna, kasi po marami pa rin po na mga politiko na hindi po mapayag doon po sa mga binabalak nilang pagbabago. No? Kasi po hindi po lahat sang-ayon. Mas maganda kung sa sang-ayon lahat, iisa lang. Mismo nga kapatid ng ating Pangulo, nagdududa, ano po, doon sa layunin ng People's Initiative. Kaya dapat po lahat tayo po mga mamayang Pilipino na wag basta-basta pipirma at di po alam, magtanong po kayo sa nakakaalam
na inaakala nyo makakatulong sa inyo. Yan po. Hindi lang yun, Chairman. Ano pa? Sana naman ay kung ang pag-uusapan po ay ang People's Initiative, no? Eh pag-aralan nyo muna. Pag-aralan nyo muna yung 1987, 'di ba? 1987 Constitution, Chairman. Oo, 1987. Oo. Sabi nga isang politiko, Di ba? isang political analyst Kasi lumalabas diyan, Chairman, Ano? kung di ako nagkakamali. Yung charter change na ito, ang lalabas nito, magkakaroon tayo ng ministro. Di ba, minister? Ay, sabi nga ni, meron nga raw naghahangat talaga maging ministro. Di ba? Oh. Eh kapag nangyari po yun, maraming mawawala. Di ba? Pero dapat pag-aralan, ayusin ng maigi. Di ba? Hindi yung ano. Magdalawang pananaw, hindi yung isa. Mas maganda nga dalawang ulo nagkakaintindihan eh. Mas Tama. lalawak ang kalaman eh. Correct. Di ba? Oo. Shoutout muna ako kay Carmelita Manawis Lim. Yung po nga ating kapitbahay dyan po sa may Dagupan. Salamat sa iyong panunod. Ito, lagi ito nanonood sa atin. Like, subscribe, notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga nagpo-programa dito sa Elsalde Broadcasting. Salamat, Carmen. At siyempre, Chairman, Okay. ito'y panawagan natin Oo. sa ating PNP chief. Sa ating pong PNP chief na walang iba kundi si General Benjamin Acorda Jr. Oy. Kasi itong mga kawatan na tandem na to, abay umaarangkada na naman, Chairman. Again. Oy. Again. Dahil meron po kasing nakita sa isang CCTV. At ito'y ang pinag-interesan nito mga tandem na to, yung pong nag-withdraw Oy. sa mga CCTV. Di po ba meron naman po tayong mga tinatawag na checkpoint, di ba? Ang problema naman kasi sa checkpoint, hindi chine-checkpoint yung mga sasakyan. Motor lang. Motor ang chine-check, hindi mga kotse. Paano kung yung mga kawatan nakakotse pala? Di wala din. Di ba? Kasi motor madalas nilang chine-check. Pero sana, ito pong mga riding in tandem na to, magkaroon sana ng dapat dito, bigyang pansin ng mga PNP. No? Mga PNP official natin, especially yung ating magaling na general, Benjamin Acorda Jr. Kasi napupuna ko, parang kumonti yung checkpoint eh. No? Di katulad dati, dyan sa may Avenida, yung pag-recto, Avenida, makikita mo, tuwing hapon yan, may checkpoint dyan. Pero ngayon, mukhang wala akong napupuna, madalas ako dumadaan dyan. Sana magpatuloy kasi mga karamihan dyan sa mga nang-hold up, mga nakamotor eh. Dapat kayo talaga ma-check. At din po yung pati mga sasakyan na inaakala mo na kayo nahinala para makita yung nasa loob ng mga sasakyan. Hindi lang yan, Chairman. Ano pa? Sana maibalik ulit yung one strike policy. One strike policy. Di ba? Dapat talaga. Kailangan ulit yan, ma-implement para dito sa mga tandem na to. Di ba? Katulad na lang po na nangyari doon sa sinasabi ko doon sa lugar ng Cavite. Na si Mr. Peter Jericho. Hanggang ngayon, at large pa yung pumaril. Hanggang ngayon. Pero meron na po silang suspect. Kasi pag suspect, ibig sabihin, Mga personal interest. parang pa lang yun suspect pa lang. Kumbaga sana yung pa lang yung sabi nila, daw yun parang kapitbahay. Baka, ang kinuha pa doon sa binaril, kwintas, Chairman. yung kwintas niya malaki. Yung kwintas ang kinuha, pero yung singsing hindi natanggal. Siguro masikip. So, iniwan na lang po yung pobre na nakadapa. No? Pagkabaril daw po doon may tama daw sa likod, binaril pa sa ulo. Ibig sabihin, hindi lang yung Chairman. Ako'y naniniwala na hindi to gunman. Dahil bakit? Abay, ang ginawa daw doon sa baril pinaputok ng pinaputok. May nadamay na 3. Hindi niya professional. May nadamay na 3. So, ibig sabihin,
lumalabas lang na itong bugok na to, abay, ano to, easy go lucky. Ay, lako. Happy trigger? Oh, happy trigger, kumbaga. Oh. Okay, shoutout muna tayo kay Bernie Gamba. Okay. Is watching from Paranaque. Kamusta si Doktora? Bernie Gamba. Oh, salamat kapatid. Isa ito sa magaling nating kapatid sa pamahayag si Bernie Gamba. Okay. Kaya nga po sa ating mga kababayan, no? Ano to? Talamak. Ang alin ng talamak? Talamak na pasugalan. Ay, naku, ang dami niyan. Sabi nga, lalo na dyan sa parte ng Malabon. Oh, May 5 minuto pa tayo. Siguradong ano to? Oh. Sige. Bibigyan natin ng pagkakataon yan, Chairman. Oh. Yung mga 16:02 na yan. Bibigyan natin ng pagkakataon yan. At siguro sa susunod na Lunes, pag-uusapan natin. Yan pong mga sugal lupa na sinasabi. Ha? Dahil doon sa nakaraan kung meron nga doon Calabarzon. Ha? Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Talamak. Rizal at Quezon, di ba? Oo. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Ha? Meron daw kinatatakutan dyan, Chairman. Sino? Sarhento lang. Sarhento? Sarhento lang. Tindin yun, Sarhento. Oo. Sarhento lang. Ang apelido niya, Chan. Ang dami daw niyan, Doberman. Baka to, Police Dog. Sarhento to, Police to. Police Dog. Na merong kasamang Doberman. Okay, Chairman, paalam tayo. Okay, shoutout muna po tayo. Sa Barangay 369 Zone 37. Diyan po sa may Blooming Treat. At binabati ko na advance happy birthday yung po magaling na chairman si Manolita Calyanta. Ayun, ano na ba yung nangyari sa manggang ikangay natikman namin noon? Salay, matikman namin uli yung po matamis mong mangga. Ha? At salamat din po sa ating kapatid na si Brother Boy Saison sa kanyang karawan kagabi. No, nagsama-sama kami magkakapatid sa community ng Corpus for Christ diyan po sa may kainan. No? Sama-sama kami. Salamat, Brother Boy. At bigyan ka pa ng Panginoon marami pang karawan at makalakas kalusugan ng iyong katawan. Okay. At maraming salamat po sa ating mga kababayan na sumubaybay ng Alerto Balita at Sulyap ngayong pong Pebrero 2, 2024. Maraming salamat po. At syempre ang ACI Pasig City ay na sumusubaybay sa ating palagi, Chairman. At lalo na si Jericho Pekiro, magandang Justin Pekiro na sumusubaybay sa ating Chairman at lahat ng ating mga kababayan. Okay. May humabol pa, kapatid. Ating kapatid sa pamayag si Danny Garindola. Opo, yung gwapo niya, nagugwapuhan daw tayo. Ayon sa kanya. Magkano kailangan niya? Magkano kailangan niya? Brad, kamusta na? Kamusta yung ikangay ating pamamahayag? Salamat at patuloy kang manood sa aming programa. At kung meron ka namang ikangay ipapahabayag at gusto mo nga magbigay sa amin magbato, okay lang yun, kapatid. Hinintay ka namin para sa mga ikangay pag-uulat. At syempre, sa amin pong kasama na si Lara. Lara Pontelera. Nasa ka na. Good morning at magandang umaga. So, sa lahat po ng mga sumubaybay, ulit, maraming salamat po. At sa araw po ng Lunes, magkasama-sama po tayo. Ito po si Fernan Hota at Sulyap Des Tunel. Muli po magbabalik bukas sa umaga upang mag-ulat sa kaganapan sa ating bansa. Maraming po salamat sa inyong panonood dito po sa Alerto Balita at Sulyap ni Des Tunel. At syempre, doon sa ating mga bossing. Magandang tanghali po at sa bansang Pilipinas. Magandang tanghali po. God bless po.